Alam mo ba, Lakan, na delikadong asawahin ang babaeng lumaki sa isang pamilya na nanay niya ang nasusunod at namamalakad ng buong tahanan nila? Hindi mo pa rin alam ito, Lakan. Tapusin mo ang video na ito para may matutunan kang bago. Ngunit disclaimer lang, hindi natin sinasabing lahat ay ganito. Ngunit karamihan ay ganito. Dahil may psikolohiyang nakatago sa sitwasyon na ito, Lakan, na hindi madalas na pag-uusapan. Makinig ka, Lakan, kapag nanggaling siya sa pamilyang nanay niya ang madalas nasusunod kaysa sa tatay niya, ang tendency niyan ay ma-develop yung thinking o mindset niya na dapat babae pala ang nasusunod sa isang relasyon. She learned to follow no man. Why? Dahil nakikita niya sa pamilya niya na nanay niya lagi ang nasusunod at ang boss ng tahanan. Diyan palang no-brainer na. Hindi na kailangang palalimin pa dahil ang babaeng lumaki sa ilalim ng pamumuno ng isa pang babae. Hindi niya alam kung ano ang masculine authority at hindi rin niya alam respetuhin ito. Bagkus, kamumuhian pa niya ito. Maniwala ka man o hindi, tendency niya yan, Lakan, dahil sa ganyang environment siya lumaki. Kumbaga, buong buhay niya, nakita niya kung paanong gawing side character ang tatay niya, kung paano gawing sunod-sunuran ang tatay niya, kung paanong pinatatahimik ang tatay niya. Walang boses, walang authority, walang sinabi sa nanay niya. At iisipin niya ngayon na normal lang yun. Why? Dahil buong buhay niya habang nade-develop at lumalago siya at lumalaki, ganoong realidad din ang nasasaksihan niya pagdating sa power dynamics ng male and female. At ang problema dyan ay kapag nagdesisyon na siyang makipagrelasyon din, hulaan mo, Lakan, hulaan mo ang mangyayari kapag ikaw ang pinakamaswerteng lalaki na mapili niya. Alam mo ba ang mangyayari sa iyo? Ikaw ang magiging replacement sa tatay niya. Ikaw ang magiging kapalit, Lakan, kung paano niya nakikitang itrato ng mama niya ang papa niya. Ganon din ang posibleng gawin niyang treatment sa iyo. Why? Saan pa ba siya kukuha ng ideya kung paano dapat tratuhin ang mga lalaki bilang babae? Kundi sa magulang lang niya, hindi ba? Kaya pansinin mo, Lakan, pansinin mo, hindi pantasya ang sinasabi ko rito, kundi realidad ng libu-libong mga kalalakihan ngayon. Mga lalaking lumaking mama's boys. Sila ngayon yung mga baby boy sa relasyon. Walang backbone, walang masculinity, at walang authority. Mga alagain pa ng mga babaeng lumaki sa puder ng mga dominanteng nanay. Women raised by dominant mothers don't want partners, they want projects. Naunawaan mo ba yan? Ibig sabihin, hindi partner ang tingin niya sa'yo, kundi isang proyekto. Proyekto na kailangan niyang i-dominate at paamuin. At ang gagawin niyan sa'yo, i-challenge ka niyan. I-challenge niya ng masculinity mo. Lagi yang makikipagdebate sa'yo. She will undermine you and constantly test you. At gagawin niya yan, hindi dahil yan ang alam niyang tama, kundi dahil yan ang nakita niya sa mga magulang niya. Naunawaan mo ba yan? Kaya hindi rin natin masisisi yung mga babaeng dominant. Alam mo kung bakit? Dahil marahil lumaki sila sa isang pamilya na ang nagsisilbing leader ay ang kanilang ina. Dahil supot at mahina ang kanilang ama. Yun, Lakan. Ngayon, alam mo na kung bakit delikadong asawahin ang babaeng ganito. Dahil mahirap nang i-reset ang ganyan, Lakan.
mahirap na silang i-reset, mahirap na silang i-reformat dahil kung paano siya binuo, dinevelop at hinulman ng kanyang tahanan, mananatili na siyang ganun lakan. At ikaw na ang mag-a-adjust sa realidad na yan lakan. Mahirap na yan baguhin at katangahan din kung sisisihin mo yung babae kung bakit siya ganun. Sa ganoong pamilya nga siya lumaki, hindi ba? Sa ganong pamilya siya lumaki, ganong environment yung kinalakihan niya, ganong power dynamics yung nakita niya at naihulma sa kanyang pag-iisip. Ganon na siya lakan, ganon na siya lumaki, tapos sisisihin mo pa kung bakit siya nagkaganon. Hindi ba't napakalaking katangahan nun lakan? Huwag mong gagawin yun lakan. Hindi mo pwedeng sisihin ng isang babae kung paano siya lumaki dahil wala siyang control dun. Wala siyang control kung anong klaseng pamilya yung kalakihan niya. Tatandaan mo yun lakan, nang sa gayon hindi ka rin magmukhang clown sa pagkompronta sa ugali niya dahil alalahanin mo lakan, wala siyang kontrol. Uulitin ko sa iyo, wala siyang kontrol sa kung anong klaseng pamilya, culture ng pamilya ang kalakihan niya. Wala siyang kontrol dun lakan, kaya hindi mo siya masisisi sa ganoong bagay. Hindi mo siya masisisi kung bakit siya lumaki ng ganon, kung bakit ganon yung naging ugali niya. Hindi mo siya kanya pwedeng ibato yun. Hindi yun pwede lakan. Katangahan yun at hindi yun nakakalalaking tingnan. Huwag ka nang gumaya sa iba dyan. May option ka naman na umalis na lang at iwanan siya, hindi ba? Yun na lang ang gawin mo kaysa sisihin siya kung paano siya lumaki at na-develop dahil wala ka nang kontrol sa bagay na yan. At kung may bago kang natutunan at na-realize sa video na ito, like and subscribe lang lakan to support our channel. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.